Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fadilatul Imam al-Masjid Al-Syekh Abdul Karim Imam hadhihi al-musalla, nuqaddimu syukr al-jazil li fadilatihi li'ata'ina ya hadhihi al-fursa. Alhamdulillah na bigyan natin ng syukur yung imam natin dito kasi binigyan tayo ng kunting oras para tayo makabigay ng kunting mga salita ng Islam. Una sa lahat tayo galing sa Pilipinas, katantan kita niyo adin sa Pilipinas, nakagasto kita niyo hadakula asin baliin lango na sheikh na meeting sa kailangan kalagyan sin sheikh in pagnasihat sa mga hajj. Kung ganja pedo abitialan agama Islam kasi sayang yung gasto natin kung hindi makatama yung hajj natin dito sa pagpunta natin dito sa Baitullah. Ang totoo lang, hindi lahat ng mga nag-hajj ay tinatanggap ng Allah. Hindi. Ipalagay mo 3 million, ikatoon 1 million at tinatanggap ng Allah. Bakit? Hindi tama yung ginagawa. Ang muna-muna, hindi dalisay yung akida. Hindi tama yung akida. Yung lahat ng ibadat dito sa mundo, kung hindi tama, hindi dalisay yung akida, walang puwang. Mayroon push niya ibadat. Hajj, sambayang, puwasa, zakat. Kung hindi dalisay yung akida mo, hindi tama yung akida mo, useless. Walang silbi. Walang silbi. Kasi yung kapital ng agama natin, akidatun sahiha. Yung tamang akida. Yung tamang pagkaintindi sa agama ng Islam. Yan ang asas, foundation ng agama natin. Kaya, bali alhamdulillah, isa tayo na napili ng Allah subhanahu wa ta'ala bigyan ng suruga kasi yung kung tama yung pag-implement mo sa hajj na walang kapalit kung hindi suruga. Al-hajjul mabrur laysa lahu jaza ilal jannah, sabi ng propeta. Yung tamang pag-hajj, kapag gawa ng manasikul hajj, walang kapalit, sabi ng propeta, maliban sa suruga. Suruga yung kapalit niya. Nakuha natin yung suruga sa 350 lang. 350, nakuha natin yung suruga. Kung tama. Kung hindi tama, maskin bilyon, hindi bigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong suruga. Kaya, ang una sa lahat, ang ni'mat ng Allah sa atin na pinakamalaki, nandito tayo sa relihiyon at tama, Islam. Kasi dito sa mundo, sa panahon ni Muhammad, walang tamang relihiyon maliban sa Islam. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Yan ang akida. Sa mundo, walang tinatanggap ng Allah ang relihiyon maliban sa Islam. Sino ang binigyan ng Allah sa Islam? Tayo. Yan ang pinakamalaki ang nikmat ng Allah sa atin. Nandito tayo sa loob ng Islam. Islam tayo. Wala nang mas malaki pa doon ang nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa binigyan tayo ng agama Islam. Pero na naman ang makaproblema sa atin, marami sa atin ang hindi niya alam yung ano ba yung Islam. Ano ba yung Islam? May nagsambayang, nagpuasa, hindi. Hindi. Ang meaning ng Islam, wal istislamu lillah, wal inqiyadatu, wal inqiyadu lahu bitta'a, wal bara'atu minas syirk. Tatlo yung meaning ng Islam. Kung hindi mo makuha yung tatlo, hindi ka Muslim. Labas ka sa Islam. Kahit milyon sabi mo, la ilaha illallah, hindi ka Muslim.
Ano ba yon? Ang number one, al-istislamu lillah. Ang meaning ng istislam, shortcut niya, al-ikhlasu lillah. Yung lahat ng ginagawa mo, hajj, sample, hajj, ikhlas tayo sa pag-hajj natin. Wala tayong iniisip na parang pasikat. Kaya nga, sa totoo lang mga kapatid, medyo yung mga, yung gusto nila talaga magsilpi, kahit dyan sa mga hayo magsilpi, medyo critical yan. Kasi yung intention natin, yung niyat natin sa pag-hajj, lillah, al-istislamu lillah. Wala tayong niyat maliban sa sinusunod natin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na tabya. Meron diyan, pagpunta sa haram, nagsilpi, ini-send sa Pilipinas, parang pasikat niya, nandito ko sa Betullah. Very critical. Kasi makapasok ka sa riya. Ang riya, ang masira niya, yung ibadat mo hajj. Ang shirk, lahat ng ginagawa mo sa dito sa mundo, ibadat, nawawala yung shirk. Yan ang diferensya ng shirk at saka riya. Ang riya, yung mawawala lang, yung pahala niya, yung ginagawa mo. Halimbawa, hajj, nakarya ka sa hajj, nawawala yung price ng hajj mo. Hindi kasali yung mga sambayang mo, hindi kasali. Pero yung shirk, lahat-lahat, la in asyrakta, la yahbatanna amaluka, wala takunanna minal khasirin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, kailangan talaga yung al-istislamu lillah. So, may ikhlasi pangatayan nato sa pagtunay nato sa hajj. Weroon niyat nato adugaing. Weroon purpose nato adugaing. Yasa tabya. Na angan-angan sin kada isa katutan niyo. Bayasin ginawa nato. Hamadawhat nato in irihil sin Allah katutan niyo. Asuruga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dakahanda no sa kinasyatan no, kinagastutan no, sa marakla kulta. 350, 400. Yasa tabya. Na ndutan no makuha iprimi no Allah subhanahu wa ta'ala. Asuruga. Kasi kung tingnan natin, pag-uwi natin, wala tayong nadala kung di kopya. Pagdating natin sa Pilipinas, sa Lanao, sa Zamboanga, sa Cotabato, wala kang nadala kung hindi gamis, abago, at saka kopya. Na kung hindi ka makaintindi ng manasikul hajj, sabihin mo, mas maganda pa yung pera kung ginawa ko ng kapital. Initinda ko hanggang ngayon nandiyan pa. Hindi mo naisip yung ganting pala ng Allah, paraiso sa kabilang buhay. Nakuha mo, inibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang problema natin, kailangan sumusunod tayo sa batas. Kaya, batas ng manasikul hajj. Kasi yung agama natin, mga kapatid, gaya rin ng pag-ibdas, yung pag-ablusyon. Kung ablusyon ka, nakautot ka, ano nangyari sa ablusyon mo, i-abdas mo? Batal. Ganun din ang hajj at saka Islam. Kung makagawa ka ng makabatal sa Islam, wala. Wala kang makuha. Ganun din talaga yung agama natin sa pag-ahil. Yung pag-abdas, ablusyon. Maganda yung pag-ablusyon mo, tamang-tama. Pero pagkatapos mo, nakautot ka. Anong hukuman ng ahil mo? Batal. Ganun din ang Islam. May makabatal sa Islam. Kaya nga, kailangan talaga intindihin natin ng Islam. Yun ang meaning ng Islam, al-istislamu lillah. Kailangan talaga, bawat isa sa atin, yung pag-perform natin sa manasikul hajj, wala tayong intention, wala tayong niyat. Maliban sa sunod natin sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang niyat, al-istislamu lillah. Kaya, weron dugay niyat na to, yasa tabya, na iaagad na to, ipanawag-tawag sin Allah, sa karika mo sa Betullah, supaya mahinang nyo in ikalima arupon sin Islam. Number 3, ang definition ng Islam, al-inqiyadu bit-ta'ah. Kailangan yung mga tao nag-hajj, muna yung sambayang, hindi sila ma-absent sa 5 waktu. Inqiyad bit-ta'ah. Kailangan sinusunod mo, ginagawa mo yung lahat ng utos ng Allah. Dito sa Saudi hanggang sa Pilipinas. Hindi meron tayong mga jamaa, meron mga tao diyan. Tabyada ko man dito lang magsambayang sa Hajj. Pagbalik sa Pilipinas, wala nang sambayang. Ano ba yan?
Ano ba yan na Hajj? Allahu Akbar. Meron mga tao, mga grupo kan dito sa Makkah, walang absent sa 5 times a day. Pero pagdating sa Cotabato, once time lang sa 1 week, Jumat lang. Ano ba yun? Tinatanggap yung manasikul Hajj? Hindi tinatanggap lang. Yun, al-inqiyadu bitta'a. Kailangan ginagawa mo yung lahat ng alam mo, utos ng Allah. Ang head, 5 waktu. Kasi itong 5 waktu ka mapalpak, ang Hajj mo palpak, ang puasa mo palpak. Lahat ng ginagawa mo dito sa mundo, walang silbi kung hindi tama yung sambayang mo 5 waktu. Kaya, hindi tama. Kaya nga sabi ng propeta, may isang tao 60 years nag-ibadat, pero kahit isang waktu, walang tinatanggap ng Allah. 60 years. Nagsujud. Sabi ng propeta, kahit isang waktu, walang tinatanggap ng Allah sa kanya. Allahu Akbar. Bakit? Sabi ng propeta, hindi tama yung pagruko. Hindi tama yung pagsujud. Allahu Akbar. I-check natin, 60 years nag-ibadat, sabi ng propeta, kahit isang waktu, hindi tinatanggap ng Allah. Bakit? Hindi tama yung pagruko. Meron dito, nakita ko pagruko, ganyan lang. Allahu Akbar. Meron naman nagsujud, hindi tama yung pagsujud. Kailangan, may balaw sa pagsambayang. Kaya nga, dito sa nagsasambayang, ang pinaka-critical, pagdating sa kabilang buhay, yung gawin ng Allah yung kaniyang ulo ng himar. Kung kabilang buhay makakita kayo ng tao, ang ulo niya, ulo ng himar, sabihin mo, yan, nagsasambayang, hindi tama. Ano ba yun? Yung nagsasambayang mauna sa pagruko sa imam, mauna sa pagsujud sa imam, sabi ng propeta, aksa ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin. Gawin ng Allah yung ulo niya, ulo ng himar, nagsasambayang. Marami tayong dalil sa Quran, pawailul lil musallin. Makapasok sa impyerno yung mga tao nagsasambayang. Quran, pawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Papasukin ng Allah yung mga nagsasambayang sa impyerno. Anong dahilan? Hindi tama yung pagsambayang. Allahu Akbar. Hindi tama yung pagruko, hindi tama yung pagsujud. Sabi ng Allah, pawailul lil musallin, makapasok kayo sa impyerno. Paano na yung hindi nagsambayang? Kahit nagsasambayan, sabi ng Allah, nagpakapasok sa impyerno. Kaya kailangan talaga. Al-inqiyadu bitta'a. Gawin natin yung mga utos ng Allah dito sa Makkah hanggang sa pagbalik natin sa Pilipinas. Hindi natin i-stop yung paggawa ng labi-labi na ang sambayang. Labi na yung sambayang, kailangan dito sa Makkah hanggang sa last paghinga natin o kamate natin yung mag-ibadat tayo, magsambayang tayo. Yan. Number 3, a definition ng sambayang ay Islam, al-bara'atu minasyirk. Kailangan hindi tayo magsakuto sa Allah. Hindi natin gawa ng Allah. Hindi tayo gumagawa ng para kapantay ng Allah, asyirk. Al-bara'atu minasyirk. Yan ang tinatawag na Muslim. Kung nagpunta dito sa Betullah, nag-Hajj, pero nagtanong sa kani Madam Auring, ano ba yung business ko, successful din? Ano ba yung flight ko? Araw ganito, okay rin. Nawawala yung ka-Islam mo. Kasi shirk yung, sabi ng Islam, bara'atu minasyirk. Labas ka sa tinatawag na shirk, yung gawaan mo yung Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangan mo yung Allah sa kapantay niya. Gulanan ka, mubal ka sa sakaw, panganyan ka. Manaw sa pikit. Hindi nga naw sa pikit, nang gawa niya sa kuna, arin lubabay pag-itsan. Niya kapya ko mon. Allahu Akbar. Niya successful life ko. Ba't yung ka pamilya ko? Lango na limin niya na mitatandong, mga Muslim kopya. Saan yung ka-Islam doon? Kasi, shirk. Kailangan sa Islam, al-bara'atu minasyirk. Wala kang hinihingan, wala kang sinusumba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong piyangayuan mo, di ka mangayo sa buod, di ka mangayo sa pakuburan, di ka mangayo sa siyoron. Maskin pakuburan si Nabi Muhammad, di pwede pangayuan sa akidati, al-sunnah wal jamaah, kasi makashirk ka mga kapatid ko sa Islam. Yan ang Islam, definition ng Islam.
Al-istislamu lillah, kailangan ikhlas ka sa ginagawa mo sa utos ng Allah. Number 2, al-inqiyadu bitta'a. Kailangan ginagawa mo yung utos ng Allah hanggang sa nandito ka pa sa mundo. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kailangan susugod ka sa Allah, sunod ka sa utos ng Allah. Nandiyan pa yung nyawa mo, yung pagnapas mo at sa kabadan mo na may haraka pa na kailangan sumusumba ka sa Allah. Kasi yung rizki ng Allah, non-stop din. Non-stop yung rizki ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mag-stop ka mag-ibadat. Allahu Akbar. Isang araw lang hindi ka makakain, ma-high blood ka na. Allahu Akbar. Na ano ba yung stop ng Allah yung pagnapas mo? Yung paghinga mo, stop. Sabi ng Allah, stop! 20 minutes. Di patay ka. Kaya nga, hindi pwede i-stop natin yung ibadat. Hindi pwede hundungan nato yung pag-ibadat. Hindi pwede masuk ka na tumulintan sa ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang Islam, mga kapatid. Ang balikan ko, marami ngayon na mga tao Muslim, pero kunti lang yung humahawak sa Islam. Yan ang critical ngayon. Maraming nagsalita, ako Muslim. Pero kung i-check mo, kunti lang yung sumusunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kunti lang. Yan ang problema natin. Kaya nga, kailangan natin yung ganito. Alhamdulillah, kapinagbigyan tayo ng imam sa tazkir, ganitong mga oras, paalaala sa bawat isa sa atin para makuha natin yung utos ng Allah sa manahihul hajj. Pero mga kapatid, ang number 1, titingnan natin yung mga akhlak natin, yung mga batasan natin. Labi-labi na sa biya kita ni naglamugay sa hangkabilik bukun magkalasya o naghati sa biyaon ni hangkabilik. Naon darun tawa, di mo kay ngatan ni adat niya. Meron diyang tawa sa karomo, hindi mo alam yung kanyang ugali. Hindi makaintindi. Kailangan masabar tayo dito sa paghaj natin. Hindi kunti-kunti nagsuntukan, naglabasan ng sama ng loob, nagsalita ng masama. Hindi ganun ang hajj. Hindi ganun. Ang hajj, kailangan dito malaki ang pasensya natin. Kaya lang sabi ng Allah, watajawado fa inna khaira zadi taqwa. Yung unang zad, pera. Watajawado. Pag-pocket money ka mo, sabi ng Allah, ng pocket money, pera. Kasi doon sa Saudi, may maraming papalitin doon, may pagkain. Fa inna khaira zadi taqwa. Yung mga akhlak, ibadat, yung zadi ka number 2. Yung mga akhlak, mga ugali, kailangan magbaon tayo dito sa Makkatul Mukarramah. Hanggang sa katapusan ng Hajj, kailangan may baon tayo magandang ugali. Magandang ugali, mapasensya, masabar. Kasi dito, kung wala kang sabar dito, na makapagsuntukan ka. Kung dalahin mo dito yung pride mo, sabi mo doon sa Pilipinas, may rangko ako, royal blood ako, na makapagsuntukan ka dito sa pagkahasya. Kasi dito, isa yung bilik mo, pagkain mo, meron pa din mga tayong batasan niya, walang magandang batasan, na madali kang magalit. Kailangan mapasensya. Balikan ko, number 1, gawin natin dito sa manasikul hajj, mapasensya tayo, maganda yung ugali natin, marayo in pangadatan nato, dakula in pagmaap nato sa kada isa katutan nyo, masla ipasensya no mani sa kita no. Number 1, kailangan sa kapagagi na masalig ipasensya nin umani sa kita no, masabar. Kaginalangon tanaw niya na sa kunato pa na makagkikilalay. So sa karom, nasa kunapan nakatimpong sa rom, na aron dyan di miyog sa aircon, aron dyan miyog sa aircon, na nato na mapina na makabutul ka pagimatayanin, kailangan masabar ka. Kailangan masabar kasi hindi pantay yung ugali natin. Hindi pantay. Kailangan masabar tayo, mapasensya tayo, maambag sabar umani sa salkita no. Kaya tanong kahanda, nasola na niya, na masabar tano, mapikagalbag tano sa ibadat, ikhlas tano, yanin kapalit al-hajjul mabrur, laysa lahu jaza ilal jannah. Surgay kahanda natin, na yung surga, malainun ra'at,
wala uzunun sami'at, wala khatara qalbi basar. Ang purpose natin sa paghajj natin, makuha natin yung gantimpala ng Allah sa atin na suruga. Ang suruga, lahat ng imagination mo maganda, wala hindi pa ganun. Pag-imagine ka na sa lahat ng mga maganda dito sa mundo, o hindi pa ganun ang suruga. Lahat ng makita mo, masarap, maganda, hindi pa ganun ang suruga. Lahat ng marinig mo mga news, pinakamasarap, pinakamaganda, hindi pa ganun ang suruga. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, dito sa mundo, ang kasarap niya temporary. Muakkad tiga bahasa Arab. Kahit sa'yo ang mundo, milyar, billion, mamatay ka rin. Iiwan mo yung mga kasarapan ng dunya. Kaya nga yung dunya, sabi ng propeta, Allahu Akbar, sabi ng propeta, ini ganito na yung kanyang kamay. Ito, ini ganito niya sa dagat, sabi niya, initaas niya, sabi niya, yan ang dunya. Alalahanin niyo, yung nakapikit na tubig doon, yung ng dunya, sarap ng dunya. Sa akhirat, yung dagat. Pero ang problema ngayon, ini ganito ng propeta yung kamay niya, may tubig na nadala, yun ang dunya, yun ang pagpatayan natin ngayon. Kaya mo nang patayon yung kapatid mo sa yung kunti lang. Allahu Akbar. Yan ang musiba sa atin. Malaki yung dunya natin, malaki. Tingnan niyo diyan sa Cotabato, diyan sa Lanao. Kunti lang kapitan, nagpatayan. Anong dahilan? Yung kunti. Yung kunti. Allahu Akbar. Hindi nila naisip yung dagat. Marami tayong narinig ngayon na tingnan niyo ngayon na eleksyon ng barangay. Marami mamamatay din. Bakit? Pera. Dahil sa pera. Pinapatay mo yung kapatid mo dahil kunti. Allahu Akbar. Kaya nga, alhamdulillah, magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa bigyan tayo ng kaalaman sa Islam. Kasi ito lang makasolve sa problema natin dito sa mundo, kaalaman sa Islam. Kasi kung wala kang alam sa Islam, kunti yung alam mo, madali ka kapasukan ng setan. Kasi yung setan yung nagdala sa atin ng hindi magandang ugali, hindi magandang gawin, setan yung magdala sa atin. Paano makapasok yung setan sa iyo? Kung kunti yung kalaman mo sa Islam, makapasok talaga yung setan. Pero kung marami yung kalaman mo sa Islam, magdingig ka sa lecture, yung setan, kahirapan pumasok sa isipan mo mga kapatid. Kaya, kilatul ilmi sababa dukhul as-syaitan. Kung kunti yung knowledge mo sa Islam, yun ang dahilan na papasok yung syaitan. Pero kung marami kang naintindihan sa Islam, ginagawa mo yung naintindihan mo, kahirapan yung syaitan magpasok. Kaya nga yung dalawang syaitan nagkita sa riwaya ng mga sahaba, may dalawang syaitan na nagkita. Ang isang syaitan matambok, maganda yung mga damit. Ang isang syaitan, payat. Basura yung mga damit. Bali nag-usap sila yung dalawang syaitan. Brad, bakit yung picture mo maganda at saka yung katawan mo matambok? Ako payat. Ang damit ko hindi maganda. Anong sabi ng yung mukha niya, syaitan, hindi maganda at saka payat at saka damit niya hindi maganda. Sabi niya, pare, ang sinasamahan ko tao, gusto ko pasunurin sa akin, walang ginagawa kung hindi nagsikr sa Allah. Magpasok sa bahay, la ilaha illallah, magbismillah, magkain, magbismillah, magpakuan ng damit niya, lahat, hindi niya kalimutan yung Allah. Kaya nga sabi ng syaitan, pare, payat ako, kasi kung magkain, bismillah, hindi na ako makasali magkain. Masok sa bahay, bismillah, doon ako makatulog sa labas. Kaya nga ganito ang ukali ko, ganito tsura ko. Sabi ng syaitan na matambok, yung sa akin na tao, yung iapoy sa akin, magsasating ko, walang pakialam sa zikrullah, walang pakialam sa bismillah, walang pakialam sa babasahin. Kaya nga, maskulado ako, matambok ako, kumakain ng masarap, walang bismillah, sasama ko kumakain ng masarap. Kung pumasok sa bahay niya, walang bismillah, nakatulog ako sa aircon. Allahu Akbar. Kaya nga, kailangan yung lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, kailangan may zikr natin, maalaala natin yung Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit magtabi ka sa asawa mo, may sasabihin ka.
Kung wala kang sinasabi, wala kang binabangkit na bismillah, yung binabasa sa pagklapit sa asawa, yung syaitan, gumagamit din. Allahu Akbar. Na kung kumakain ka ng kambing, sapi, wala kang bismillah, masarap yung pagkain mo. Sabi ng syaitan, masarap din ang pagkain ko kasi kasali ako. Pero kung lahat ng ginagawa mo, magligo, may binabasa, magdamit, may binabasa, magsapatos, may binabasa, Allahu Akbar, magsakay, may binabasa, yun ang maging syaitan niya payatot. Yun ang syaitan niya maging minores. Walang kagwapo-gwapo. Allahu Akbar. Pero kung wala kang zikr, wala kang inaalaala sa lahat ng ginagawa, hindi mo inaalala yung Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang syaitan mo, matambok pa sa'yo. Matambok pa sa'yo, mga kapatid. Kaya nga, ngayon, magsukur tayo sa mga ulama natin, yung mga sheikh natin, na magbigay sa paalaala, ganito, bawat Maghrib, 30 minutes, bawat subo, 30 minutes, nag-arrange yung mga sheikh natin para makabigay sa nasihat, para makabigay sa tuwada, launching kalagan, nasihat sin agama Islam. Balikan ko, dakol nato, inbaran nato, asawa nato, pamilya nato, sa i-priority natin yung agama Islam. Priority. Yan ang kahanda ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Makita niya sa atin yung number 1 yung agama niya. Hindi number 2. Hindi natin inaalis yung maging abogado, maging engineer, maging anuman yan na degree. Ang hinihingi ng Allah sa atin, maging number 1 yung agama niya. Maging number 1 yung agama niya sa puso mo. Pero kung mabaliktad, number 1 yung hindi agama, yung agama number 10, wala ka ng successful life dito sa mundo. Wala kang tawpik. Hindi ka bigyan ng Allah ng success alive dito sa mundo kasi hindi na nakita sa iyo yung priority mo, yung agama niya. Yun ang kailangan sa atin, nabigyan natin ng pansin yung agama natin kasi balikan ko, ito lang ang agama yung papasukin ng Allah sa surga. Wala nang iba. Kaya nga makita niyo ng mga simbahan na marami hanggang sa labas, marami nagsimba. Kung hindi sila makapasok sa Islam, naraka sila lahat. Naraka. Walang relihiyon ang makapasok sa surga maliban sa Islam. Kahit ito Islam, sabi ng propeta, ma-divide sa 73. 73 yung agama ng Muhammad ma-divide, magrupo. 72, impyerno. Isa lang yung makapasok sa surga. Matindi ang hadisa. Kaya, ma-divide yung umat ko, sabi ng propeta sa 73. Ang 72, impyerno. Isa lang yung papasok sa surga. Sabi ng mga sahaba, ano ba yan, propeta? Sabi ng propeta, ma'ana alayhi wa ashabi. O ano ang paghawak ko sa agama? Ano ang pag-implement ko sa agama ngayon? At saka yung mga sahaba ko, yun lang ang susundin ninyo. Kaya hindi kayo makasali sa 72. Yan ang critical sa ngayon Maraming mga grupo ng mga Muslim ngayon, hindi tama yung akida. Wala sa dalisay akida po Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ang advice ng agama Islam sa atin, hanapin natin yung mga may alam sa Islam, matuwid. Kasi marami, labi na sa Pilipinas, maraming mga may alam sa Islam daw na hindi matuwid. Hindi matuwid. Gawawala tayo sa landas ng Islam. Kaya, kasi yung number 1 sa agama natin, akida. Yung dalisay, yung paghawak mo sa Islam, akida ng Islam. Kasi yung akida, yun ang sabi ng propeta, iza saluha, sairu amalihi. Kung tama yung akida mo, tama lahat yung ginagawa mo ibadat. Kung hindi tama yung akida mo, lahat ng ginagawa mo, hindi tama. Kaya nga, matindi sa atin, yung may kaalaman tayo sa agama Islam, hindi na problema kasi meron tayong mga cellphone, isang pitik lang, naglabas yung mga muhadara, mga nasihat ng mga ulama, alam natin na matuwid. Hanggang dito lamang. Wa syukran, wa sallallahu ala khair khalqi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Salah. Jazakallah khair. Ya, Syekhana. Al-Imam
Assalamualaikum. Itulah. Sabi ka pa yung harap namin. Ay, bahar mo lang. Nito.